Sa Pilipinas, may isang pagkain na madalas unang sinisisi, ang kanin. Kapag tumaba, kanin ang may kasalanan. Kapag ka nagka-diabetes, kanin ang iniiwasan. Pero paano kung ang problema, hindi ang kanin? Hindi masama ang kanin, hindi ito lason, at hindi rin ito otomatikong nagdudulot ng sakit. Ang tanong ay hindi kung kakain, kundi paano at gaano kadalas. Hindi tayo mabubusog pag walang kanin eh. Kailangan talaga yung kanin talagang nasa natin, nasa tiyan. Takal kayo. Ano lang eh, isa't kalahati. Yun, pinakamarami ko. Yun na yung pinakamarami ko. Sa akin, essential siya kasi parang a day without rice ay kumbaga hindi ganun yung energy na mabibigay ng ibang pagkain compared sa rice. Malakas po ako sa kanin. Minsan kasi nakokontrol ko rin siya pag alam kong napapasobra na ako. Binabawasan ko ng 2 cup. Ang kanin po ay bahagi ng kultura natin. Pero ang kultura, may mga puntong maaaring alagaan at hindi naman kailangan nasirain. When we talk about rice, kanin, generally speaking, hindi siya masama eh. Kasi syempre, it's one good source of carbohydrate. Kailangan natin vital source of energy natin yan. Okay? So, kaya lang syempre, tama ka dun sa sinabi mo na baka mamaya, importante yung dami, yung amount. Baka naman sobrang dami, isang bandehado sa'yo lang in one sitting. Of course, hindi pwede yon, no? So, mamaya kulangin naman, mahirapan yung katawan natin sa pag-produce ng insulin para pambaba ng sugar. Ganito ang karaniwang plato natin. Madalas pinupuno natin ng kanin ang kalahati ng plato. Pero ganito ang mas makakatulong sa katawan. Kalahati dapat ng ating mga plato ay gulay. Isang kapat ay protina, gaya ng manok o itlog, at isang kapat lang dapat ang kanin. Kapag mas marami po ang gulay at protina, bumabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo. Hindi dahil masama ang kanin, kundi dahil kailangan nito may kasama. Sa isang plato, approximately kung 9-inch yung plate mo, yung size, so you have to divide it ng 2. Yung kalahati, yun ay isang serving ng gulay. Okay. So basically, yung dito naman sa yung kalahating naiwan, you have to further subdivide it into 2. So that makes it 1/4 and 1/4. Yun lang yung pwedeng carbohydrates mo. So dun lang pwede si kanin. Ang kanin, kapag ka mag-isa, mas mabilis matunaw sa katawan. Kapag may kasama, mas maayos at mas matagal tayong magutom. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng carbohydrates kasama ng protina at fiber ay mas nakakatulong para maging stable ang blood sugar. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang kombinasyon kaysa sa tuluyang pag-iwas. Kung hindi ang kanin, ano ang problema? Sobra sa dami. Kulang sa kasamang gulay at protina, at mali ang oras. Hindi naman po natin kailangan talagang talikuran yung pagkain kinalakihan natin. Kailangan lang siguro natin ay baguhin yung paraan ng pagtrato dito. Yung sinabi natin kanina na sukat ng plato, kung wala kang mga sakit, tama yung metabolismo mo, so
pwede kang may isang ganong plato for 3 times kasi umaga, tanghali, gabi. Pero dito na kasi papasok yung kung kunyari gusto mo magtanggal ng magbawas ng timbang, syempre magbabawas ka na doon. Kung kunyari ikaw naman ay may mga ibang sakit katulad ng diabetes o ibang mga metabolic disorders or lifestyle diseases, so syempre magbabawas ka din doon. So nababalikan natin yung tanong mo kanina. So paano gagawin ng mga Pilipino? Dapat ba tanggalin nila? Pwede namang hindi, but of course, in moderation. Isang tasa po, sapat na ito. Hindi 3 sandok. Meron pong kasama ang kanin. Laging may gulay at protina. Mas maaga, mas mainam. Iwasan ang mabigat na kanin, lalo na po kapag kagabi. Ang kanin po kapag mag-isa lang, mas mabilis yan na matunaw sa katawan. Pero kapag merong kasama, mas maayos at mas matagal tayong magutom. Hindi kailangang alisin ang kanin, pero maaari naman po baguhin yung paraan. Ang pagkain ay hindi kaaway, pero kapag sobra, lalo na ang kanin, nagiging pabigat. Kapag tama ang dami, tamang oras, at tamang kasama, ang kanin ay maaari pa ring maging bahagi ng mas maayos na kalusugan.